Ang kanyang pagpapakahirap, kamatayan, muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng pag-ibig at mamang iniligtas tayo ng Diyos at pinalaya. Taon-taon, sa ganitong pagpapagibong natin kay Kristo, tayo ay lumalampas mula sa kamatayan tungo sa Panginoong Diyos na pagkakila ng iyong kahabagan. Ang aming mga magulang ay alipin mula sa Ehipto, o Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang gawain, pinalaya mo sila ng may kamanghaan. Sila ay tumaan sa tuyong lupa sa gitna ng karagatan. Sila ay pinagpala mo sa iyong banal na bundok. 40 taon na pinagbabayan mo sila sa ulan at apoy sa disyerto at binigay mo sa kanila ang lupang pagkako upang sila'y mabuhay at makapagiging papuri sa iyo. Nakakainang mabuhay. Sa galing ito, ngunit sumilito ang kasama tinapay na walang gagawin. Nagkaisa at sabi nila, gagawa tayo ng Diyos na kaya dinipon nila lahat ng kanilang mga alahas, mga tundo at gumawa sila ng Diyos puso. At sabay ang pagbaba ni Moises mula doon sa bundok ng Sinai, dala ang biyak ng dalawang isang paris ng biyak ng bato ng tuhoy na nakasulat ng 10 utos. Ang gubat ng kanyang palabas ng suhudan at nagbigis ng tuwalya pagkatapos ng sakit. At ang unang pinuno ng maagang Kristyanismo. Isa siyang mangingisda na pinangalan ng Pedro na ang kahulugan baro. Sa kanya binanggit ng Panginoong Hesus ang ganitong wika. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tinutukoy ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang batong panulukan, ang matibay na pundasyon. Siya ay kinakatawan ni kapatid Nelson Santos. Apostol San Felipe ng Bethsaida. Si San Felipe ang ayon sa bagong tipan ng Biblia. Si Felipe ang humikayan kay Nathanael o Bartolome para malapit at mag-iisa sa 12 alagad ni Kristo. Si San Felipe ng Bethsaida ay kinakatawan ni kapatid Jerry Pelayo. Tumas dahil nag-aalangan siya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ay kinakatawan ni kapatid Ramoncito de la Cruz. Apostol Santiago Matanda. Si Santiago ang nakatatanda o Santiago na matanda na naging isa sa mga 12 alagad.
kilala siya bilang dakila, at Santiago, anak ni Zebedeo. Namatay siya bilang martir sa Jerusalem. Tinawag siya na Santiago ang mas dakila upang maitagi kay Santiago ang anak ni Alfeo. Apostol San Simon Makabayan. Isa siya sa mga unang nagpagmalasakit at pananapo. Isang taong nagpakita ng marugdog na pananalig at paglilingkod. Siya ay kinakatawan ni kapatid Alberto Santiago. Apostol San Andres, dahil sa pagkakapako sa krus na hugis ekis, kung kaya't nagkaroon ng tinatawag na krus ni San Andres, patron siya ng bansang Escocia, Gresya at Russia. Siya ay pinakatawan ni kapatid Hector, siya mismo sa silangan. Siya ay anak ni Alfeo. Siya ay kinakatawan ni kapatid Romeo de Guzman. Apostol San Juan ay pag-ibig. Isa siyang mangingisda na kapatid ni Santiago Matanda. Siya ang banal at buwan ang teologo. Siya'y kinakatawan na pangalan na anak ni Talmay o Bartalmay sa Hebreo. Pinaniniwalaan nagmula sa Bartalmay ang katawagang Bartolome na naging bagong pangalan ni Nathanael. Siya ay kinakatawan ni kapatid Paquito Seco. Ang Santiago ito ang bumati kay San Pablo sa banal na lungsod ng Jerusalem sa panahong hindi pa siya naniniwala. Siya ay anak ni Maria Jacobe, ang ina ng Santiago ito. Siya'y kinakatawan, itin niya ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Siya'y kinakatawan ni kapatid Rolando Seco. Siya'y napaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang hindi maibibigay ng sanlibutan ay ibibigay ko sa inyo. Luluhod po ang lahat. Nagtatanyag ng inyong banal na pangalan ay magkaisa sa katotohanan ng iyong banal na salita at pamumuhay sa banal na pagmamahalan at pagkakabulo. O maawang Diyos, pakinggan mo ang aking pagsusumama. Isinasamo din namin sa iyo na iyong pagtugutan ang mga puso ng lahat ng mga pinuno upang kanilang igawan ng katarungan tungo sa kapayapaan at kagalingan ng iyong sambayanan at sa ikapapanatili ng kabaitan, kabutihan at sa kalisayan ng iyong tunay na pananampalataya. O maawang Diyos, pakinggan mo ang aking pagsusumama.
Tinanggal at pinaghati-hatian nila ang kanyang damit sa katawan ng kanyang kasulutan na idinanas sa sapalaran. O Diyos ko,
sa mga durusa gaya sa nasusundaran ng mga tao, kailangan natin siya at itunurin na walang kabuluhan. Subalit tunay na siya ang nagpasan ng ating mga dusa at sinala ng ating mga dalambati, samantalang ipinilalagay natin siya itinampas, pinarusahan ng Diyos at pinapit. Siya ay pinaglabusan dahil sa ating mga kasalanan, irakan dahil sa ating mga pagsalasal, at parusang makapaligtas sa ating naipataw sa Kanya, at nasa Kanyang mga latay ang ating pagkain. Tayo lahat ay nahalintulad sa mga tupang naligaw ng bawat isa ay luwakan sa kanilang at ipinataw sa Kanya ng Panginoon ang kasama at talagang hindi mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y katulad, maratang na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iniwan, makasalanan na ako'y isinan. Nais mo sa akin isang pusong kapal, puspusin mo ako ng tulong wakas. Ako ay nilisin, sala ako'y hugasan at ako'y puputi ng walang karantan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa